Kwarto yan ng asawa ko, sigaw ng anak ko nang umuwi ako pagkatapos ng ilang linggo at sinubukang pumasok sa sarili kong kwarto. Sa una, nagtaka ako at hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero nang maintindihan ko, may ginawa akong hindi akalain kahit ng sarili kong abogado. Nang buksan ko ang pintuan ng bahay ko pagkatapos ng 3 linggo, ang una kong napansin ay ang amoy. Hindi ito ang banayad na amoy ng sampagita na lagi kong inilalagay sa mga sulok, o ang delikadong air freshener na isinispray ko sa mga kortina tuwing umaga bago umalis. May ibang amoy, mas matapang, mas matamis, mas kakaiba. Iniwan ko ang maleta ko sa may pasukan at dahan-dahan akong naglakad sa hallway, habang nararamdaman kong lumulubog ang mga paa ko sa karpet na pinili ko 15 taon na ang nakakaraan, noong buhay pa ang asawa ko. At ang bahay na ito ay ramdam ko pa rin na isang kumpletong tahanan. Pero ngayon, may nagbago. May mga karton na nakasalansan sa dingding ng sala. Mga sapatos na hindi akin na basta na lang hinubad sa tabi ng sofa. Isang jacket ng babae na nakasabit sa coat rack kung saan nakasabit dati ang kulay abong coat ng yumaong asawa ko. Tumigil ako. Huminga ako ng malalim. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Baka bumisita si Kevin at may dalang gamit. Baka kailangan ni Ashley na pansamantalang mag-imbak ng gamit dito. Baka may simpleng paliwanag lang at pagod lang ako mula sa biyahe. Lumapit ako sa kusina at nakita kong maruming pinggan sa lababo, mga coffee mug na may bakas ng lipstick na hindi ko shade, mga takeout container na nakatambak sa basurahan, ang coffee maker. Ang Italian espresso machine ko na binili ko pa sa biyahe sa Rome 20 taon na ang nakakaraan ay madumi at hindi pa nalilinis. Nakaramdam ako ng buhol sa tiyan. May mali. Umakyat ako sa hagdan habang mas mabilis kaysa normal ang tibok ng puso ko. Bawat hakbang ay kumakala sa ilalim ng mga paa ko na parang sinusubukan akong babalaan ng bahay mismo. Nang makarating ako sa ikalawang palapag, nakita ko na nakasara ang pinto ng kwarto ko. Ang kwarto ko, ang lugar kung saan ako natulog sa loob ng 35 taon, ang lugar kung saan ako nagluksa sa pagkamatay ng asawa ko, ang lugar kung saan ko itinago ang mga litrato ni Kevin noong bata pa siya, ang mga drawing niya sa school, ang mga liham na isinulat niya sa akin mula sa college. Inabot ko ang handle, pero bago ko pa ito maikot, nakarinig ako ng mabilis na yabag sa likod ko. Mom, anong ginagawa mo dito? Si Kevin pala ang anak ko. Ang nag-iisang anak ko. Ang batang pinalaki kong mag-isa pagkatapos mamatay ang tatay niya. Ang binata na pinagbayaran ko ng buong tuition. 1 milyon bawat taon sa loob ng 4 na taon. Ang lalaki na binigyan ko ng 750,000 para sa kasal niya kay Ashley. Ang parehong lalaki na pinahiram ko ng 1.5 milyon para sa down payment sa kondo niya. Pera na hindi niya nabayaran dahil laging may kailangan. Lumingon ako sa kanya na naguguluhan. Anong ginagawa ko dito? Kevin, bahay ko ito. Kakauwi ko lang mula sa biyahe ko. Bakit mo ako tinatanong? Mukha siyang kinakabahan. May dark circle siya sa ilalim ng mga mata na parang hindi siya nakatulog ng maayos. Magulo ang buhok niya at nakasuot siya ng gusot-gusot na t-shirt. Alam ko na bahay mo ito, pero akala ko next week ka pa uwi. Hindi ka namin inaasahan ngayon. Hindi niyo ako inaasahan? Sino ang namin, tanong ko, habang nararamdaman kong dahan-dahang nagiging mas madilim ang pagkalito, parang takot. Bago pa makasagot si Kevin, lumitaw si Ashley mula sa kabilang dulo ng hallway. Nakasuot siya ng silk robe na hindi ko pa nakikita. Nakataas ang buhok niya sa isang high bun, at mayroon siyang ekspresyon na lagi akong pinaparamdam na hindi komportable, ang halo ng peking tamis at kalkuladong lamig. Tita Margaret, sorpresa naman na nandito ka na. Akala namin tatawag ka muna bago umuwi. Magsalita si Ashley gamit ang malambing na boses na ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang mabait, pero sa totoo lang, nairita siya. Tatawag para pumasok sa sarili kong bahay? Mas matigas ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Nagpalitan ng tingin si Ashley at Kevin. Mabilis lang, halos hindi napapansin, pero nakita ko ito. Tingin ito ng pagkakasundo, ng isang pinagsamang sikreto, ng isang bagay na hindi ko dapat malaman. Well, nagstay lang kami dito habang wala ka.
Bakante ang bahay at naisip namin na maganda kung babantayan namin ito, para hindi ito malungkot. Ngumiti si Ashley, pero hindi ngumingiti ang mga mata niya. Tumango ako ng dahan-dahan, pinoproseso ang mga salita niya. Naiintindihan ko. Salamat sa pagbabantay sa bahay. Pero bumalik na ako, kaya sa tingin ko pwede na kayong bumalik sa apartment niyo. Ang katahimikan na sumunod ay awkward, mabigat. Nakatingin si Kevin sa sahig. Nag-cross ng braso si Ashley. Well, actually, naisip namin na baka mas maganda kung magstay pa kami ng kaunti, hanggang sa maayos namin ang mga bagay-bagay. Anong mga bagay-bagay, tanong ko, habang nagsisimulang maubos ang pasensya ko. Financial things. Mom, alam mo naman kung paano ang lahat ngayon. Tumataas na naman ang renta, at sa mga expenses, nagsimulang magpaliwanag si Kevin, pero humina ang boses niya nang makita niya ang ekspresyon ko. Narinig ko na ang kwentong iyon ng 1,000 beses. Laging pareho. Laging kailangan nila ng kaunti pa. Laging pansamantala lang. Laging may dahilan para buksan ko ang wallet ko at solusyonan ang mga problema nila. Sige, pag-uusapan natin yan bukas. Sa ngayon, gusto ko lang pumasok sa kwarto ko, maligo at magpahinga. Pagod ako. Lumingon ako pabalik sa pinto ng kwarto ko, at sa pagkakataong ito, hinawakan ko ang handle. Pero bago ko pa ito mabuksan, humakbang si Kevin at ipinatong ang kamay niya sa pinto, pinipigilan itong bumukas. Mom, wait. Hindi ka pwedeng pumasok dyan. Tumingin ako sa kanya na hindi maintindihan. Anong sinabi mo? Na hindi ka pwedeng pumasok sa kwartong iyan. Kwarto iyan ni Ashley ngayon. Kwarto namin yan. Ang mga salita ay bumagsak sa akin na parang mga bato. Malamig, mabigat, masakit. Ano? Yan lang ang nasabi ko. Maliit ang boses ko, parang nasira. Ganoon lang. Kasi, Mom, nung dumating kami, naisip namin na mas magandang gamitin ang master suite dahil mas malaki ito at may ensuite bathroom. Pwede mo namang gamitin ang guest room. Komportable rin naman iyon. Magsalita si Ashley na parabang natural lang, na parabang nagpapaliwanag siya ng isang bagay na obvious, isang bagay na maiintindihan ng sinumang makatwiran. Pero wala akong maintindihan. Pakiramdam ko na medyo tumagilid ang mundo, na parang nagsisimulang maglabo ang lahat ng alam ko. Kevin, kwarto ko iyon. Nandyan ang lahat ng gamit ko. Mga litrato ko, ang kama kung saan ako natulog kasama ng tatay mo, ang mga drawer na may mga damit ko. Anong ginawa niyo sa lahat ng iyon? Inilipat namin sa guest room, Mom. Naka-impact naman ng maayos. Huwag kang mag-alala, hindi pa rin ako matingnan ni Kevin sa mga mata. Na hindi ako dapat mag-alala, ulit ko, habang nararamdaman kong may nagsisimulang pumutok sa loob ko. Kevin, kwarto ko iyon. Bahay ko ito. Paano niya nagawa iyon nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Naku, Tita Margaret, huwag kang maging dramatic. Kwarto lang iyon. Saka, sa edad mong yan, kailangan mo pa ba ng ganyang kalaking espasyo? Ang guest room ay perpekto na para sa'yo. Mas madaling i-maintain. Bumuntong hininga si Ashley na parang isa akong pabayang bata na nagtatampo dahil sa walang kabuluhan. Sa edad ko, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngao sa ulo ko na parang mga babala. Sa edad ko, na parabang ang pagiging 70 years old ay ginawa akong isang tao na hindi nakarapat-dapat sa boses o boto sa sarili niyang tahanan. Na parang sapat na dahilan ang edad ko para kunin nila ang akin. Ashley, ibinahagi ko ang kwartong iyon sa asawa ko sa loob ng 30 taon. Doon ipinanganak ang pinakamahalagang alaala ng buhay ko. Hindi lang yon kwarto. Nagkibit-balikat siya na walang pakialam. Well, wala na ang asawa mo, di ba? At mag-isa ka lang namumuhay. Kami mag-asawa. Kailangan namin ang espasyo. Logikal lang. Tumingin ako kay Kevin, naghahanap ng suporta, naghihintay sa kanyang sabihin ang isang bagay, na ipagtanggol ako, na alalahanin kung sino ako at ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Pero nakatitig lang siya sa sahig, nakalagay ang mga kamay sa mga bulsa niya na parang isang batang naghihintay na lumipas ang bagyo. Kevin, sang-ayon ka ba dito?
Nagtagal siya bago sumagot. Nang magsalita siya, mahina ang boses niya, halos nahihiya. Mom, tama si Ashley. Pansamantala lang naman. Hanggang sa makapag-ipon kami ng sapat na pera para sa sarili naming lugar. Naiintindihan mo naman, di ba? Hindi ko maintindihan. O baka naiintindihan ko masyado. At iyon ang pinakamasakit. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng sarili kong kwarto, habang nararamdaman kong nanginginig ang mga binti ko. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa lungkot, pero dahil sa isang malamig na galit na nagsisimulang magising sa loob ko pagkatapos ng maraming taon ng pagiging dorman. Galit na inilibing sa ilalim ng mga layer ng maternal love, ng sakripisyo, ng pagiging laging ang mabuting ina na nagpapatawad sa lahat at nagbibigay ng lahat. Pansamantala lang, inulit ko ang mga salita ni Kevin ng mahina, habang hinahayaan kong manatili ang mapait na lasa sa bibig ko. Tulad noong pinahiram kita ng pera para sa kondo mo 3 taon na ang nakakaraan, sinabi mo rin na pansamantala lang yon. Nangako ka rin na babayaran mo ito sa loob ng 6 na buwan. Namutla si Kevin. Pinagsikapan ni Ashley ang mga labi niya. Mom, iba yon. Nagkaroon kami ng unexpected expenses. Ipinaliwanag ko na sa'yo. Ipinaliwanag mo na sa akin ng ilang beses. Tuwing tinatanong kita tungkol sa pera, laging may bagong paliwanag, bagong expense, bagong emergency. Nanatiling kalmado ang boses ko. Pero sa loob, naramdaman kong may pumutok ng tuluyan. Humakbang si Ashley, inilalagay ang sarili niya sa pagitan ni Kevin at ako, na parang kailangan niyang protektahan siya sa akin, sa sarili niyang ina. Tita Margaret, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Laging kang naging generous sa amin. Bakit ka umaakto ngayon na parang ninanakawan ka namin? Naghihingi lang kami ng lugar kung saan kami pwedeng magstay pansamantala. Anak mo siya. Para sa Diyos, sarili mong laman at dugo. Nandito na naman. Ang argumentong iyon na ginamit nila ng 1,000 beses para pagmukhaing nagkasala ako. Anak mo siya. Pamilya mo siya. Paano mo matatanggi ang isang bagay sa sarili mong dugo? Na parang kailangan sukatin ang pagmamahal sa mga dolyar na ibinigay at mga espasyo na inupuan. Na parang ang pagiging ina ay nangangahulugang pagkawala para makuha nila ang lugar ko. Tama ka, Ashley. Anak ko siya. Kaya ko binayaran ang buong college education niya, 4 milyon sa kabuuan. Kaya ko siya binigyan ng 750,000 para sa kasal niya. Kaya ko siya pinahiram ng 1.5 milyon para sa kondo niya. Kaya ko siya pinapadalhan ng 75,000 bawat buwan sa loob ng nakaraang 2 taon para tulungan ka sa mga expenses. Ang mga salita ay lumabas sa bibig ko na parang isang accounting ledger na hindi ko pa nabasa ng malakas. Mga numero na pinili kong kalimutan dahil masyadong masakit ang alalahanin ang mga ito. Nagulat si Kevin na mayroon akong malinaw na memorya sa isip ko. Mom, I appreciate it. I have always appreciated it, T. Talaga? You appreciate it. Dahil hindi mo pa ako nabayaran kahit 1 sentimo, Kevin. Kahit isa. At ngayon, bukod sa lahat ng naibigay ko na sayo. Gusto mo rin ang kwarto ko. Gusto mo rin panatilihin ang nag-iisang espasyo na natitira sa bahay na ito na binili ko gamit ang life insurance money ng tatay mo. Nakabibinging ang katahimikan na sumunod. Narinig ko ang sarili kong agitated na paghinga, ang tiktak ng antigong orasan sa hallway, ang malayo na tunog ng isang sasakyan na dumadaan sa kalye, pero wala sa kanila ang nagsalita. Sa wakas, humakbang ako paatras. Sige, panalo kayo. Panatilihin niyo ang kwarto. Panatilihin niyo ang buong bahay kung gusto niyo. Magstay ako sa isang hotel mamayang gabi dahil wala akong lakas para dito ngayon. Mom, huwag kang mag-exaggerate. Sinubukan ni Kevin na hawakan ang braso ko, pero lumayo ako. Huwag mo akong hawakan, Kevin. Hindi ngayon. Lumingon ako at bumaba sa hagdan ng hindi lumilingon. Bawat hakbang ay mas mahirap kaysa sa nakaraan. Hindi dahil sa pisikal na pagod, pero dahil sa bigat ng disappointment na dala ko sa dibdib ko. Kinuha ko ang maleta ko mula sa pasukan,
ang parehong maleta na dumating ako 30 minuto ang nakaraan, puno ng excitement na makabalik sa bahay ko. Ngayon hinihila ko ito palabas, na parang isang estranghero sa sarili kong bahay. Tita Margaret, wait. Narinig ko ang boses ni Ashley mula sa itaas, pero hindi ako tumigil. Maghintay para saan, Ashley? Para sabihin mo sa akin na nagiging dramatic ako. Para ipaalala mo sa akin ang edad ko. Para ipaliwanag mo sa akin kung paano ako dapat mag-feel sa sarili kong bahay. Lumabas ako at isinara ang pinto sa likod ko na may mas maraming puwersa kaysa sa kinakailangan. Umalingaw-ngaw ang tunog sa tahimik na hapon sa kalye. Malamang narinig ng mga kapitbahay ko. Malamang nagtataka sila kung anong nangyayari, pero wala na akong pakialam. Pumasok ako sa kotse ko at umupo doon, nakalagay ang mga kamay sa manibela, nakatingin sa bahay kung saan ako nakatira sa loob ng maraming taon. Ang bahay na nilinis ko, pinalamutyan, inalagaan na parabang isang buhay na nilalang. Ang bahay kung saan ko pinalaki si Kevin pagkatapos mamatay ang tatay niya. Ang bahay kung saan ang bawat sulok ay may alaala, at ngayon pakiramdam ko ay pinalayas ako mula dito. Pinaandar ko ang makina at nagmaneho ng walang patutunguhan sa loob ng halos 1 oras. Ang mga kalye ay dumaan sa harap ng mga mata ko na parang blurry na mga imahe. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Ang mga luha ay darating mamaya. Sa ngayon, nakaramdam lang ako ng malamig na pamamanhid na parabang nagpasya ang katawan ko na idiskonekta sa mga emosyon para mapanatili ang paggana. Napunta ako sa harap ng isang maliit na dinner na dati kong binibisita, kasama ng asawa ko, maraming taon na ang nakalipas. Pumasok ako at nag-order ng tsaa. Ang waitress, isang batang babae na may kulay brown na buhok sa isang ponytail, ay ngumiti sa akin ng mainit. May gusto pa po ba kayo, ma'am? Umiling ako, hindi makapagbitiw ng mga salita. Umupo ako sa tabi ng bintana at hinawakan ang mainit na tasa sa pagitan ng mga kamay ko, hinahayaan ang singaw na haplusin ang mukha ko. Sa labas, nagmamadaling naglalakad ang mga tao. Mga magkasintahan na magkahawak ng kamay, mga ina na nagtutulak ng mga stroller, mga matatanda na naglalakad ng mga aso, lahat ay namumuhay sa kanilang normal na buhay, habang ang akin ay tahimik na bumabagsak sa dinner na ito. Kinuha ko ang phone ko mula sa purse ko at tumingin sa screen. Bahagi sa akin ay umaasa ng isang mensahe mula kay Kevin, isang paghingi ng tawad, isang mas magandang paliwanag, isang bagay na makapagpapaintindi sa lahat ng ito. Pero walang ganun. Walang tawag, walang text, wala. Pagkatapos nagsimula akong alalahanin. Hindi ko maiwasan. Ang mga alaala ay dumating na parang mga alon, sunod-sunod, hinihila ako sa nakaraan. Naalala ko noong 7 taong gulang si Kevin at kakamatay lang ng tatay niya. Naalala ko kung paano siya umiyak tuwing gabi na humihiling na bumalik ang daddy niya. Naalala ko kung paano ko siya niyakap sa dilim, pinapangakuan siya na magiging okay ang lahat, naaalagaan ko siya, na hindi siya magkukulang sa kahit ano. At tinupad ko ang pangakong iyon. Nagtrabaho ako ng double shifts, bilang isang nurse sa loob ng maraming taon para pagbayaran ang private school niya. Hindi ako nakapunta sa mga social gathering, bakasyon, sandali ng pahinga, lahat para masiguro na mayroon siya ng pinakamagandang bagay. Naalala ko ang college graduation niya, kung paano niya ako niyakap noong araw na iyon at sinabi, "Mom, lahat ng ako ay dahil sa iyo." Umiyak ako sa kaligayahan. Akala ko sulit ang lahat. Akala ko pinalaki ko ang isang mabuting tao, isang mapagpasalamat at marangal na lalaki tulad ng tatay niya. Naalala ko noong nakilala niya si Ashley. Mula sa simula, may isang bagay sa kanya na nagparamdam sa akin na hindi komportable. Pero nanatili akong tahimik dahil mukhang masaya si Kevin. Maganda siya, tiwala sa sarili, ambisyosa. Nabilib si Kevin. "She is the woman of my life, Mom," sabi niya sa akin. At mumiti ako at binigay sa kanya ang aking basbas dahil iyon ang ginagawa ng mga ina, di ba? Inaprubahan nila ang mga desisyon ng mga anak nila, kahit na may isang bagay sa kanilang gut na nagsasabi sa kanila na may mali. Naalala ko ang kasal. Napakamahal na kasal. Gusto ni Ashley na maging perpekto ang lahat. Ang imported na dress,
ang exotic na bulaklak, ang luxury venue, ang honeymoon sa Europe. We only get married once, Tita Margaret, sabi niya sa akin gamit ang ngiting iyon na hindi umaabot sa mga mata niya. At binayaran ko. Binayaran ko dahil hiniling sa akin ni Kevin dahil nakita ko ang excitement sa mukha niya. Dahil ginagawa ng isang ina ang imposible para makita ang anak niya na masaya. Pero pagkatapos ng kasal, may nagbago. Naging mas madalang ang mga pagbisita. Ang mga tawag ay mas maikli. Laging sila abala. Laging may plano sila. At kapag dumating sila, laging may kailangan. Pera para sa coats, pera para sa furniture, pera para sa credit card debt. Nagbigay ako ng nagbigay, umaasa na bawat pagkakataon ay ang huli. Umaasa na balang araw si Kevin ay lilitaw sa pintuan ko para lang bisitahin ako, hindi para humingi sa akin ng isang bagay. Lumamig na ang tsaa sa mga kamay ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakaupo sa dinner na iyon, nawala sa labirint ng sarili kong mga kaisipan. Dumaan ang waitress ng ilang beses, tinitingnan ako na may pag-aalala, pero walang sinabi. Malamang sanay na siyang makakita ng mga malungkot na tao na naghahanap ng kanlungan sa lugar na ito. Sa wakas, kinuha ko ang phone ko at hinanap sa mga contacts ko. Kailangan kong makipag-usap sa isang tao. Isang taong makikinig sa akin nang hindi ako hinuhusgahan. Isang taong magsasabi sa akin kung baliw ako dahil nakakaramdam ako ng betrayed o kung tama akong magalit. Tumigil ang mga daliri ko sa isang pangalan. Chloe, ang apo ko, ang 23 taong gulang na anak ni Kevin. Iba si Chloe. Lagi na siyang ganoon. Simula noong bata pa siya, mayroon siyang espesyal na sensitivity at kakayahang makita sa kabila ng mga appearances. Noong lumipat ang mga magulang niya kay Ashley pagkatapos ng kasal, nagstay sa akin si Chloe tuwing weekends. Sabi niya mas tahimik ang bahay ko, nakasama ko kaya niyang maging sarili niya. Hindi siya humihingi sa akin ng pera. Hindi siya umaasa ng kahit ano mula sa akin maliban sa oras at usapan. Dinyal ko ang numero niya. Sinagot niya sa ikatlong ring. Lola, kumusta ka? Nakabalik ka na mula sa biyahe mo? Masaya ang boses niya, walang alalahanin. Hindi pa niya alam ang nangyari. Sa loob ng isang sandali, nag-alinlangan ako kung dapat ko bang sabihin sa kanya. Ayaw kong ilagay siya sa gitna ng conflict sa pagitan ng tatay niya at ako. Pero kailangan kong makipag-usap sa isang tao bago ako sumabog. Chloe, sweetheart, bumalik na ako. Pwede ka bang pumunta at bisitahin ako? Kailangan kong makipag-usap sa'yo. Nagkaroon ng paghinto. Kilala ng husto ni Chloe ang boses ko para makita kung may mali. Lola, anong nangyari? Kakaiba ang boses mo. Okay lang ako, honey. Kailangan lang kitang makita. Pwede ka ba? Siyempre. Nasaan ka ba? Pupunta ako dyan ngayon din ni. Binigay ko sa kanya ang address ng dinner at binaba ang phone. Nakaramdam ako ng kaunting relief na alam kong darating siya. Hindi ako magiging ganap na nag-iisa sa isang ito. Dumating si Chloe 20 minuto ang nakalipas. Nakita ko siyang pumasok sa dinner na may mahaba niyang dark na buhok na nakaladlad sa balikat niya, ang suot niyang punit-punit na jeans, at ang backpack niyang nakasabit sa balikat niya. Nang makita niya ako, agad nagbago ang ekspresyon niya mula sa pag-aalala patungo sa alarma. Lola! Umupo siya sa tapat ko at hinawakan ang mga kamay ko. Anong nangyari sa'yo? Iba ang hitsura mo. Chloe, kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay at gusto kong makinig ka ng hindi nag-interrupt. Okay. Tumango siya, pinipiga ang mga kamay ko ng dahan-dahan. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Mula sa sandaling dumating ako sa bahay at naamoy ko ang kakaibang amoy hanggang sa usapan sa hallway hanggang sa mga salita ni Kevin na nagsasabi sa akin na hindi ako pwedeng pumasok sa sarili kong kwarto. Sinabi ko sa kanya tungkol sa 1.5 milyon na hindi nabayaran, tungkol sa buwanang transfers, tungkol sa lahat ng taon ng pagbibigay at pagbibigay ng hindi nakakatanggap kahit isang tunay na pasasalamat. Habang nagsasalita ako, pinanood ko ang mukha ni Chloe na magbago mula sa pagkagulat patungo sa pagkagalit. Ang mga mata niya ay napuno ng luha, pero hindi ito mga luha ng kalungkutan.
Luha ito ng galit. Hindi ako makapaniwala na ginawa iyon ni Dad. Nanginig ang boses niya. Lola, iyon ay horrible. Bahay mo iyon, kwarto mo. Paano nila nagawa iyon? Sabi ng tatay mo pansamantala lang. Hanggang sa makapag-ipon sila ng pera. Pansamantala. Lola, sinasabi na nila sa iyo na pansamantala lang ang lahat sa loob ng maraming taon. Ang loan para sa kondo ay pansamantala lang. Ang tulong sa expenses ay pansamantala lang. Pero hindi ito natatapos, di ba? Laging may iba pa. Nagulat ako na marinig si Chlo na magsalita ng ganoon tungkol sa sarili niyang tatay, pero nagparamdam din ito sa akin na validated ako. Hindi ako baliw. Hindi ako nagiging makasarili. Kung ano ang ginawa nila sa akin ay mali. Chlo, gusto ko lang maintindihan sa anong punto ako tumigil na maging ina niya at naging bangko niya. Sa wakas nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga pisngi ko. Hindi ko na napigilan ang mga ito. Tumayo si Chlo mula sa upuan niya, lumapit sa tabi ko, at niyakap ako ng mahigpit. Doon sa gitna ng dinner na iyon, napapaligiran ang bulong ng mga usapan ng ibang tao, at ang amoy ng bagong timplang kape, sa wakas pinahintulutan ko ang sarili kong umiyak. Lola, makinig kang mabuti sa akin. Lumayo ng kaunti si Chlo para tingnan ako sa mga mata. Wala kang ginawang mali. Wala. Naging incredible kang ina kay Dad. Binigay mo sa kanya ang lahat ng kaya mo at higit pa. Pero siya at si Ashley ay nag-take advantage sa generosity mo at hindi iyon tama. Pero anak ko siya, Chlo. Siya lang ang anak ko. Kung hindi ko siya tutulungan, sino ang tutulong sa kanya? Lola. May pagkakaiba sa pagitan ng pagtulong at pag-enable ng abuse. 45 years old na si Dad. Hindi na siya bata. Mayroon siyang trabaho. Mayroon siyang college degree na binayaran mo. Mayroon siyang lahat ng tools para suportahan ang sarili niya. Pero pinili niyang mamuhay na depende sa'yo dahil mas madali. At si Ashley. Manipulated ka niya para makita ka bilang isang bottomless resource imbes na bilang ina niya. Ang mga salita niya ay harsh pero totoo. Alam ko ito sa kaibuturan, pero marinig ito ng malakas ang nagparamdam sa akin na harapin ito ng realistically. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Chlo. Hindi ko alam kung paano ito hahawakan. Alam ko. Ang determination sa boses niya ang nagpagulat sa akin. Lola, kailangan mong mag-set ng boundaries, malinaw at firm na boundaries. At kung hindi irespeto ni Dad ang mga ito, kailangan mayroong consequences. Anong klaseng consequences? Itigil ang pagbibigay sa kanila ng pera. Kunin mo ang bahay mo. Kunin mo ang buhay mo. Lola. Ginugol mo ang huling ilang taon na nabubuhay para sa kanila. Kailan ang huling beses na may ginawa ka para lang sa'yo? Kailan ang huling beses na binilhan mo ang sarili mo ng magandang bagay nang hindi nakakaramdam ng guilty? Kailan ang huling beses na nagsabi ka ng hindi nagbibigay ng explanations? Nanatili akong tahimik dahil wala akong sagot. Hindi ko maalala ang huling beses na may ginawa ako purely para sa sarili kong kasiyahan nang hindi iniisip kung kailangan ni Kevin ang pera na iyon para sa ibang bagay. Eksakto. Nakita ni Chlo ang sagot sa katahimikan ko. Lola, 70 ka na. Nagtrabaho ka sa buong buhay mo. Nag-sacrifice ka sa buong buhay mo. Hindi mo ba iniisip na deserve mo ng mamuhay para sa sarili mo ngayon? Pero kung ititigil ko ang pagtulong sa kanila, anong mangyayari sa kanila? Kailangan nilang matutong suportahan ang sarili nila na parang mga adults, na parang dapat na nilang ginagawa sa loob ng maraming taon. Tama si Chlo sa kaibuturan ng puso ko. Alam ko ito. Pero ang maraming taon ng maternal conditioning, ang maraming taon ng paglalagay sa mga pangangailangan ni Kevin sa itaas ng akin. Ang maraming taon ng paniniwala na ang isang mabuting ina ay laging nagbibigay ng hindi umaasa ng kahit ano ang nagparamdam sa akin, halos imposible na isipin ang sarili kong kumukuha ng ganyang ka-firm na stance. Hindi ko alam kung kaya ko, Chlo. Hindi ko alam kung kaya kong maging ganyan kataok sa tatay mo. Hindi ito pagiging tough, Lola. Ito ay pagiging fair. Ito ay pagrespeto sa sarili mo.
At kung talagang mahal ka ni Dad, maiintindihan niya. Maaaring hindi agad-agad. Maaaring magalit siya sa una, pero sa huli maiintindihan niya. At kung hindi, huminto si Chloe. Kung hindi, kailangan mong tanungin ang sarili mo kung talagang siya ba ang anak na akala mo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang suntok sa tiyan. Ang ideya na maaaring hindi si Kevin ang akala ko sa kanya. Ang ideya na marahil nagbago na ang anak ko ng sobra na hindi ko na siya nakilala ay devastating. Alam mo ba na nagstay sila sa bahay ko? Tanong ko sa kanya bigla. Yumeling si Chloe. Hindi sinabi sa akin ni Dad ang kahit ano. Halos hindi na kami nag-uusap lately. Simula nang nakasama niya si Ashley, kinokontrol na niya ang lahat. Dinidesisyonan niya kung sino ang nakikita nila, kung sino ang kinakausap nila. Kung paano nila ginugugol ang pera. Na parang nawala ng sariling boses si Dad. Sa tingin mo minamanipula niya siya? Alam kong minamanipula niya siya. Lola, nakita ko na. Ang paraan ng pagsasalita niya sa kanya, ang paraan na pagmukhaing nagkasala siya, kapag gusto niyang gumawa ng isang bagay nang hindi nagko-consult sa kanya. Mayroon siyang total control. At ngayon ginagawa na rin niya ang parehong bagay sa'yo. Naisip ko si Ashley, sa kalkulado niyang mga ngiti, sa paraan niya ng pagparamdam sa akin, na hindi ako makatwiran tuwing tinatanong ko ang isang bagay. Naisip ko kung paano siya laging may perpektong paliwanag para sa bawat expense, bawat hiling, bawat invasion ng mga boundaries ko. So, anong gagawin ko? Paano ko makukuha ang bahay ko nang hindi sinisira ang relasyon ko kay Kevin? Huminga ng malalim si Chloe. Lola, magiging honest ako sa'yo. Maaaring hindi mo kayang gawin ang parehong bagay. Maaaring kapag nag-set ka ng boundaries, magalit si Dad. Maaaring labanan ka ni Ashley. Maaaring may panahon ng distance at tension, pero sa katagalan. Iyon ang pinakamagandang bagay para sa lahat. Dahil kung papayagan mo lang itong magpatuloy, mauuwi ka na wala. Walang pera, walang bahay, walang dignidad, at magpapatuloy silang kumukuha hanggang sa wala nang matitira. Umalis kami sa dinner nang nagsisimula ng lumubog ang araw. Ipinilit ni Chloe na samahan ako sa isang malapit na hotel. Nag-book ako ng simple pero komportableng kwarto. Habang umaakyat kami sa elevator, hindi binibitawan ng apo ko ang kamay ko, na parang natatakot siyang babagsak ako sa kahit anong sandali. Gusto mo bang samahan kitang magstay mamayang gabi? Lola, tanong niya sa akin nang pumasok kami sa kwarto. Hindi, sweetheart. Okay lang ako. Kailangan mong umuwi sa apartment mo. Magpahinga ka. May trabaho ka bukas. Trabaho ay pwedeng maghintay. Mas importante ka. Ang mga simpleng salitang iyon ang nagpabagsak sa akin ulit. Nakakatawa na ang apo ko, na mayroon pang buong buhay sa harap niya, ay gustong isakripisyo ang oras niya para sa akin, habang ang sarili kong anak,